Okay, good morning mga tsong. Kumusta? What's up mong tanan? So karon exciting ang atong topic karon okay. It is with regards sa SONA State of the Nation Address. It was held on July 27 this year. So exciting siya kay SONA ni siya naatanan ginasay sa atong government, but I will hindi ko po let's say isaysay sa inyong lahat kasi mataas po yun at hindi ko naman po naintindihan yung iba. So nakafocus lang po ako doon po sa agriculture and fisheries sector. So yun po, yun talaga yung pinupokusan ko. So it is exciting. So stay tuned in po kayo or murag radio. So stay tuned po kayo kasi sa bandang huli magbibigay po ako ng mga may ibibigay po ako ng mga text or picture dan kung saan po kayo pwedeng pupunta sa Facebook para po updated kayo at maisali po kayo sa programa na pinaplano po ng ating gobyerno. Okay? So let's start it. So una, our president said that we must utilize the coconut levy for the welfare of coconut farmers to develop the coconut industry. So maganda po ito kasi nakita po ng gobyerno kung gaano po tayo kahirap noong nakaraang taon o noong nakaraang buwan. Kasi nakakalat na po sa social media na especially sa Facebook barato lang, mura lang yung coconut namin dito, binibili lang po ng 5 piso, 2 piso, 10 piso, 10 piso, pero hindi talaga yun maganda kasi nagbabayad po tayo ng labor para po ma-harvest yung ating coconut, tapos bilhin lamang po sa ganun kahalaga, napakamura po. Pero dinig po ng gobyerno kung ano po yung sinisigaw ng taong bayan, especially po sa mga magsasaka, dapat aksyonan yan. At yun po, naisali po yun sa SONA niya noong July 27. So nakita po yun ng gobyerno, binigyan po nila yun ng resolution para po magiging satisfy yung mga magsasaka at hindi po madidismaya. So yun po, may pira po tayo dito, pero sabi niya we cannot trace who are the farmers yesterday. Sabi niya may pira tayo but we cannot trace those farmers yesterday dahil nawala na po. Siguro mas nandun pa po yun sa mga nakaraang taon, siguro hindi pa po ako buhay noon, nasa ano pa po ako ng papa ko, yun. Tapos, pero sinabi naman pa, with the help of the Congress, with the help of the Department of Agriculture, matitrace naman siguro po yun para po yung pera po, para po magamit yung pera at maibigay sa mga farmers kung ano ba dapat gawin sa pirang yun ng pondo ng gobyerno para po sa mga magsasaka. So yun po, nadinig po ng gobyerno kung ano po yung sigaw ng mga tao regarding with the coconut. So he said, we must utilize the coconut levy. So yun po. And then, tayong mga farmers, tayong mga magsasaka, hindi lang po tayo nagbabase po kung may magandang ani po tayo, kundi pakialaman din po natin yung ating kalikasan. Let's say, nagki-care po tayo kung sa ating palibot. For example na lang po sa rehab sa Boracay. Yun po, noong simula, nung naglingkod po si President, hindi po yun mas maganda, pero pinarehab niya po at yun, nagiging maganda na. So, masakit din po sa ating damdamin na makita po yung ating environment na hindi po gaano kaganda, inaabuso na po ng tao. So yun po, para po matulungan natin na ma-maintain ang kalikasan na maganda pa rin po. So kailangan po nating maki-coordinate o kailangan po nating tulungan ang ating sarili o tulungan nating kalikasan na maganda ang ating tanawin at hindi ito nagiging masama sa ibang mga tao. Okay? And then, he said, agriculture development financing, we aim to provide adequate, accessible, and formidable food for every Filipino. So, maganda to kasi para yung mga or let's say mga butang madali nating makita, madali nating mahanap at madali nating pagkakitaan, yun po ang dapat nating pagtuunan para po mabigay po natin yung pangangailangan ng mamamayang Pilipino, especially po dito sa Philippines kasi nandito po tayo, kailangan po
maibigay o maiprovide po natin yung pangailangan ng mga mamamayang Pilipino para hindi na po tayo masyadong maghirap. Alam naman po natin na tayong Pilipinas ngayon ay naghirap dahil po sa ating naranasan na virus or let's say COVID-19. But hindi po tayo magpapanaig dyan, babangon at babangon tayo with the help of this program of the government. Aangat din tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kahit mura na ngayon ang binibili nila sa ating mga magsasaka, huwag kayong mawala ng pag-asa. Sabi ko sa kanina, stay po kayo para po magbigay po ako kung saan kayo pupunta at updated kayo para po ma-improve o tayo po ay sabay-sabay na uunlad. So yun po, yung mga pagkain na madaling maani, mga mabigyan at saka yung demand sa ating country, yun po ang ating gagawin para po maiunlad ng hindi po masyadong maunlad or hindi po kadali maiunlad, pero at least yung sa Bisaya hinihinay nga pag-asenso. So yun po ang dapat nating gawin. And then after that, he said also that we already know that we have a build program, but maybe it was stopped because of what happened right now because of the COVID-19. We called it pandemic. And then, but it said, and then he said after that build program, which is the plant program, it is for the farmers on how to convince farmers to cooperate the farmer for benefits. So, maging handa po tayong mga magsasaka dahil after sa build program, meron po tayong plant program para po yun sa mga magsasaka o sa mga taong papunta pa po para magiging isang magsasaka. Yun pong programang plant program, yun po ay makatulong po sa atin para may magandang ani. Yun po ay to convince young farmer to cooperate the government, local government, para po that plant program is more on planning, convincing, improve your product. Doon po natin makikita kung paano po tayo sabay-sabay uunlad. At least hindi man, sabi ko nga kanina, hindi man madali ang pag-unlad, pero at least konti or hinihinay nga pag-asenso. Especially in convincing, ang planning kasi nagdidepende po yan sa ating Department of Agriculture at saka i-distribute po yan sa mga local government kung paano po nila dalhin yung mga magsasaka. Let's talk about convincing. Ito kasing convincing, napakahirap. Kasi especially ngayon na ang mga farmers ngayon na nasa edad na po na 60, 40, 50, pero wala na po masyadong magsasaka na mga kabataan ngayon kasi yung mga mindset ng kabataan, mahirap po magsasaka. Oo, mahirap ang magsasaka, pero marangal po yun po ang pinakamahirap na dapat talaga nating matutunan kasi we already know that Philippines is an agricultural country. So, dapat marunong tayo kahit kunti man lang. Convincing is it's very difficult para sa atin kasi yun nga sabi ko, mga matanda na yung mga farmers natin, wala na tayong masyadong mga babata. Paano na ang ating kinabukasan? So, yun po ang pinagtuunan ng gobyerno. Dapat may mga young farmers tayo upang mapanatili natin ang ating malusog o ang ating kalikasan na marami at may makain pa tayong maganda at masustansya. Kasi bihira na talaga yung mga kabataang nagsasaka ngayon. Yan po ang mahirap dito, convincing. Improve kapag na-convince na po natin, ma-improve po natin yung ating produkto, paano natin iunlad, paano natin i-transport, hindi na po tayo masyadong mag-abala kasi andyan naman po ang gobyerno tutulong sa atin sa pag-improve or with regards also the transport or market or with the market. Tutulong naman po ang ating gobyerno dyan. And then, we have also imagine 66 billion stimulus package. Meron po tayong pera sa agricultural fisheries. Doon po, sinabi po ni President Duterte, we help agriculture fisheries to recover. I hope so. Yun po ang kanyang statement. So, siguro, kunti lang siguro ang nakaalam na may pera po tayo, pero imagine 66 billion
pira po yun para po i-distribute sa mga farmers para po let's say magamit nila kung sila aduna sila gikinahanglan sa ilang umahan. Yan po, pagtuunan po yan ang Department of Agriculture kung paano po nila yan i-distribute every local or i-distribute po yan nila through LGU para po ang LGU na pong bahala kung paano po nila dalhin papunta sa mga magsasaka. Kaya sabi ko kanina, stay tuned po kayo kasi sabi ko na sa Facebook, punta po kayo sa Department of Agriculture, mag-like po kayo, i-follow nyo po sila para updated po kayo at kung hindi pa po kayo, kulang pa po kayo sa mga i-discuss ko, pwede nyo pong i-visit ang Facebook page ng Department of Agriculture. Doon po, nakapost po nakapost po lahat ng mga sinabi ni President Duterte noong State of Nation Address, makikita at maintindihan nyo po ng maigi. So, nandyan naman po sa aking screen kung saan kayo pupunta sa Facebook. I-search nyo yan lang at doon, follow kayo kasi alam po natin, especially sa plant program, alam po natin na may requirements po yan bago po tayo makasali. At para updated ka, i-follow nyo sila para kung may requirement, kung nangailangan sila ng requirements, alam natin at makuha para ma-include para makasali po tayo sa plant program. So especially sa young farmers, sana po maintindihan niyo po na dapat din nating matuto kasi paano natin ang kinabukasan ng Pinas kung wala tayong mga young farmers. So yun lamang po at sa huli sinabi po ng president natin na nakaantig po sa ating mga magsasaka na sobra talaga ang nasa isip niya para sa magsasaka kasi galing naman din tayo lahat sa mga magsasaka. Sinabi niya po, tulungan natin ang magsasaka. 'Di ba? Napakasimple. So yun po, napakasimpleng statement pero tagus po sa puso at masarap sa pakiramdam. So yun po, I hope nga may naintindihan po kayo sa aking video at kung kulang pa po ang sabi ko kanina din po na bisita po kayo sa Facebook page ng Department of Agriculture para updated po kayo at alam po natin kung ano po yung requirements ng plant program. So yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig and don't forget to subscribe, click the notification bell dayon para updated ka sa akong next nga video.